Kabanata 1566. Matapos tingnan si May Lee, si Harvey York pagkatapos ay sumanya sa front desk lady na umalis. Makipag-usap, mas mahusay mong sabihin sa akin ang isang bagay na gusto kong marinig. Kung hindi, hindi mo na kailangang umalis sa Southlight. Tumingin si Harvey sa relo na Rolex sa kanyang pulso. Mayroong mas mababa sa 2 oras na ibinigay niya sa Star Table. Huminga ng malalim si May nang walang balak na magbubuga ng walang kaparirikan. Tahimik niyang binigkas, Prince York, ang pangalan ko ay May Lee, isa sa mga kahalili ng Star Table. Ang taong nakakasakit sa iyo, si Peter Lee, ay isang kamag-anak na collateral lamang. Pagkatapos ay sumagot si Harvey ng mapaglaro, kaya, ang pagdating ng Panginoon upang kagatin ako pabalik matapos kong talunin ang aso. Hindi ako maglakas loob. Hindi alam ng Star Table ang lahat ng ginawa ni Peter. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niya kaming niloloko. Nakarating ako rito sa lalong madaling panahon upang mamag-aitan sa anumang hindi pagkakaunawaan pagkatapos makuha ang balita. Ngayon kasama ang pagbibigay sa iyo ng isang patas na pahayag. Si May ay nagpapakita ng labis na paggalang sa buong oras na ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-play ng isang video upang makita ni Harvey. Sa video, si Peter ay itinapon sa isang inabandonang bariles ng langis at pagkatapos ay itinapon sa dagat matapos na buhusan na puno ng semento. Ito ay maliwanag na si May ang nag-orkestra sa buong sitwasyon. Matapos kumuha ng pagtingin sa video, mahinahon na tinanong ni Harvey, hindi ka natatakot na ipadala kita sa kulungan matapos mong bigyan ako ng katibayan na ito? Maaaring hayaan ang isang nakalulugod ng ngiti at sumagot, Prince York, ito ay bahagi lamang ng katapatan ng Star Table. Bukod doon, ang Star Table ay maggagamot sa iyo ng lubos na paggalang. Hindi namin papayagan ang aming sarili na saktan ka mula ngayon. Humihiling lang ako sa iyo na bigyan kami ng isang pagkakataon, at hindi ka namin bibiguin kung gagawin mo. Naturally, ang pagkamatay ni Wallace ay nagdulot ng malaking pagkalugi para sa Star Table. Kahit na ang nangungunang taekwondo profesional ay pinatay ng walang abala. Hindi maglakas loob ang Star Table na magpatuloy sa paghihimok kay Harvey kahit na mayroon silang lakas ng loob ng mga Diyos. Ang pagpatay kay Peter at pagpapadala ng isang tao mula sa direktang linya ng paglusong ay kumakatawan sa katapatan ng Star Table. Naningkit si Harvey at sumagot, ito lang si Peter. Wala akong kamalayan sa anumang katapatan dito. Huminga ng malalim si May. Prince York, gagawin namin ang lahat sa aming kapangyarihan kahit na ano ang mga kondisyon bilang kabayaran para sa iyo. Kahit na gusto mo ako mismo ang magiging iyo. Maaaring magpakita si May ng isang provokatibong pag-aalaga matapos siyang magsalita. Ito ay isang bitag na pulot. Tiyak na maaaring maging isang kaakit-akit na binibini, na nagdadala sa pagiging mabuting pakikitungo at pagiging kabataan ng isang mamamayan mula sa bansang J. Nakakahiya na hindi interesado si Harvey. Hinamplas ni Harvey ang kanyang lamesa at mahinahon na nagsalita, mayroon akong 3 mga kondisyon. Bilang isa, hindi ko nais na makita ang ibang tao mula sa Star Table na naglalakad sa Southlight. Bilang 2, nais ko ang kalahati ng mga ari-arian ng Star Table sa Country Age. Ano? Ang ekspresyon ni May ay nagbago ng walang tigil matapos marinig ang mga salitang iyon. Karamihan sa mga sariling pag-aari ng Star Table ay nasa bansang J. Ang halaga ng 10 sangay sa Country Age ay nagkakahalaga sa paligid ng $150 bilyong, tiyak na hinihingi ni Harvey ang isang mataas na presyo. Marami kang pera, hindi ba? Sa palagay mo ba ay magiging maayos ang mga bagay kung hindi kita pinadugo? Ang Star Table ay hinihimok ako ng oras at oras muli. Sa palagay mo ba ay makakakuha ka ng aralin kung hindi ka mag-iwas ng dugo? Siyempre, pinapayagan ng Star Table na magbayad ng mga shares ng stock kung wala kang gaanong pera. Bukod, hindi ko iniisip na maging isang pangunahing shareholder. Huwag mo akong sisihin sa pagtatanong ng napakataas na presyo. Medyo mapagbigay na ako. Kung nais ko, maaari ko lang gawing alikabok ang lahat ng mga ari-arian ng Star Table sa Country Age.
Si Miley ay natigilan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York. Kahit na pera lamang ito mula sa Country H, isang malaking bahagi ng pera ang halos kalahati ng mga pag-aari ng Star Stable. Ang pagbibigay kay Harvey ng kalahati ng mga ari-arian ng Star Stable sa Country H ay nangangahulugang mawawala ang Star Stable ng isang ika-4 na bahagi ng kanilang mga pag-aari. Malinaw na hindi lamang hinihingi ni Harvey ang isang mataas na presyo ngayon. Nais niyang magdusa ang Star Stable, at nais niyang gawing mas mahirap ang kanilang buhay sa Country H kaysa sa para sa kanila. Bilang ng 3, ako ang bahala sa pagpili kung sino ang kinatawan ng Star Stable sa Country H mula ngayon. Itatalaga kita bilang kinatawan, at ikaw ang bahala sa isang bagay para sa akin. Patuloy na ipinagpatuloy ni Harvey ang kanyang pagsasalita. Kung pinamamahalaan mong tuparin ang lahat ng 3 mga kondisyong ito, magpapanggap ako na wala pang nangyari sa pagitan natin. At kung ayaw mo, may 2 oras pa rin para makalabas ka rito. At kung hindi ka makalabas dito at hihintayin akong pilitin ang aking kamay, hindi ito magiging kasing simple ng pagdurusa mo lang. Ano, ginagawa akong kinatawan? Si Mai, na nagpapakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon bago, tumingin kay Harvey sa pagkagulat. Narinig ko ba iyon ng tama? Si Mai ay nasa direktang linya ng paglusong, ngunit hindi siya kailanman nasira. Kung siya ay, hindi siya ipapadala dito upang linisin ang gulo ng Star Stable. Karaniwan sa pagsasalita, maaaring masisisi ng lahat mula sa Star Stable kahit na anong balita ang ibinalik niya. Magagamit din siya bilang isang scapegoat upang mabawi ang reputasyon na nawala sa Star Stable. Ngunit nais ni Harvey na maging kinatawan si Mai, ito ay katumbas ng pagpapalim sa kanya na halos kalahati ng mga ari-arian ng Star Stable. Kung si Mai ay mapatakbo ng maayos ang lahat, makakakuha pa rin siya ng isang promosyon. Kalmadong tumango si Harvey at sinabi, tama iyon, ikaw ang magiging kinatawan ng Star Stable dito. Kung natutupad mo ang mga kondisyong ito, maaari mo rin akong mapasok sa may-ari ng Star Stable mismo sa hinaharap. Maaaring mapasok. Bakit? Mahinahong sumagot si Harvey, hindi ko alam kung anong katayuan ang mayroon ka sa Star Stable, at hindi ko alam kung mayroon kang sinabi sa pangkat. Ngunit dahil ipinadala ka rito upang linisin ang gulo, nangangahulugan ito ng ilang mga bagay. Bilang isa, ikaw ay isang direktang linya ng paglusong na may halaga na maging susunod na kahalili. Bilang ng 2, hindi ka nasamsam, bilang ng 3, dapat kang may padala dito dahil medyo may kakayahang gawin ang iyong trabaho. Bilang ng 4, lagi kang magiging scapegoat kahit gaano pa kalaki ang sitwasyon. Ligtas na sabihin na ikaw ay isang patay na tao nang lumabas ka rito. Ngunit ang lahat ay magkakaiba kung ikaw ay naging kinatawan. Ang Star Stable ay magiging ganap na magugulo kung mangyari iyon. Walang sino man ang magpapakita sa harap ko at manggulo sa hinaharap. Sa wakas, at ito ang pinakamahalagang bahagi, wala kang pagpipilian kundi ang tumaas sa mga ranggo kapag patuloy kang pinipilit. At kung nais mong tumaas, wala kang pagpipilian kundi umasa sa akin. At ako, bilang isang pangunahing shareholder, ay masisiyahan kung ikaw ang tumataas sa ranggo. Prince York. Nakatingin si Mai kay Harvey habang puno ng pagkasunog ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang saloobin pagkaraan ng ilang sandali. Alam niya na si Harvey ay nasa pwesto sa kanyang pagbabawas. Dumating siya rito lamang upang maging isang scapegoat. Ngunit binigyan siya ni Harvey ng isang pagpipilian, isang bagong buhay. Agad na nakiisa si Mai kay Harvey sa sandaling ito. Salamat sa iyong tiwala, ngunit marami pa rin akong dapat pagbutihin bago ako maging kinatawan sa Country H. Ito ang aking mga kondisyon. Bumalik at subukang hikayatin ang Star Stable. Malumanay na itinaas ni Harvey ang makinis na baba ni Mai. Sabihin sa kanila na kung hindi sila sumasang-ayon sa aking mga kondisyon, hindi nila magagawang madala ang mga kahihinatnan. Maaaring makaramdam ng medyo nahihiya, ngunit gayon paman, mabilis siyang sumagot, hindi kita pababayaan, Prince York. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Hindi interesado si Harvey York sa pera, ngunit ang bagay na ito ay nagpaunawa sa kanya na ang mga bagay ay hindi pupunta ayon sa gusto niya kung umaasa lamang siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang si Prince York. May ideya si Harvey na harapin ang sangay ng Longmen sa Mordo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawing mas mahalaga ang pagkakakilanlan ni Prince York. Ang Star Table ay talagang nakakapagpabagabag, ngunit magiging kagiliw-giliw na gawing sariling kasangkapan ang Star Table at gamitin ito laban sa Island Nation at Amerika sa hinaharap. Hindi bale kay Harvey kung sasang-ayon ba ang Star Table sa kanyang mga kondisyon o hindi. Ito ay dahil wala silang ibang pagpipilian, ang sandaling nangungunang taekwondo profesional na natalo si Wallace Park, ang gulugod ng Star Table ay nasira na. At ang pananaw ng Country J ay nanatiling pareho, labis na mapagmataas kahit na binigyan sila ng pagkakataon. Ngunit kapag nasira ang kanilang gulugod, magiging mapagpakumbaba sila tulad ng mga lingkod. Ang pag-upo sa kalahati ng mga ari-arian ng Star Table sa Country H o gawing alikabok ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Dapat malaman ng Star Table kung paano gawin ang kanilang desisyon. Ang pag-akyat kay Miley sa ranggo ay bahagi din ng plano ni Harvey. Ang plano ay katumbas ng nagpapalam sa Star Table na si Harvey ay makakapag-isip lamang sa kanilang mga gawain sa kay May. Kung iyon ang kaso, hindi lamang aalisin ni Harvey ang mga shares ayon sa gusto niya. Ilalagay din ito ang mas mataas na up ng Star Table ng madali. Iyon ang dahilan kung bakit tiwala si Harvey sa Star Table. Sa kalaunan ay sasang-ayon sila sa kanyang mga kondisyon. Tulad ng inaasahan, bumalik na si May pagkatapos magpadala ng salita. Maaaring nagbago sa kanyang itim na damit na Chanel sa oras na ito, at ang kanyang make-up ay Kat Angie Tangi. Sinadya niyang ipinakita ang kanyang napakarilag na katawan sa harap ni Harvey na may magalang na pagtingin sa kanyang mukha. Prince York, ang aking ama at lolo ay sumang-ayon sa iyong mga termino. Hindi sumagot si Harvey. Hinawakan niya ang kanyang tiyaa na may mahinahon na pagtingin sa kanyang mukha. Tama, ako ang magiging kinatawan sa malayong distrito ng silangan mula ngayon. Bilang karagdagan sa Country H, ako ang bahala sa mga gawain sa Hong Kong, Las Vegas, at Island Nation. Napalakas si May, ang posisyon ni May ay mas mataas kaysa sa isang kinatawan sa bansang H. Siya ay magiging isa sa mga taong nasa kapangyarihan sa loob ng Star Table. Alam niya na ito ang paraan ng Star Table na maaliw si Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang tingin kay Harvey ay naging mas magalang ngayon. Kalmadong tumanggo si Harvey. Hindi masama. Binabati kita, Kinatawan Lee. Narito ang kasunduan sa paglilipat ng Star Table. Upang ipakita ang aking katapatan, kinuha ko ito sa aking sariling mga kamay upang itaas ang iyong kahilingan ng bahagya. Kapag nilagdaan mo ang kontrata, magkakaroon ka ng 30% ng mga shares ng Star Table sa iyong kontrol. Ang mga shares ay lahat ng mga pag-aari mula sa Country H din. Ligtas na sabihin na ang mga nasa hilagang lalawigan ay bukod, ikaw ang bahala sa lahat ng mga negosyo ng Star Table sa loob ng Country H. Matalino ka. Kaya, malalaman mo kung paano panatilihin ang higit pang mga cards sa iyong mga manggas. Ngumiti si Harvey. Alam ang nangyari kahapon, ang Star Table ay magkakaroon ng maraming mga variable upang mag-alala tungkol sa kung nais nilang palawakin ang kanilang mga negosyo kahit saan maliban sa mga hilagang lalawigan na mayroon na sila. Iyon ang dahilan kung bakit mas gugustuhin nilang ibigay ang kanilang mga shares at mga ari-arian bilang kabayaran para sa akin. Kasama ko dito, ang presyo ng mga pag-aari na ito ay maging skyrocket sa hinaharap. Maaaring hindi makita sa pamamagitan ng mga hangarin ni Harvey. Yumuko siya at sumagot, dapat ba akong bumalik at ipagpalit ang mga assets na ito para sa mga dayuhang shares sa halip? Hindi na kailangan. Buti na lang. Si Harvey ay pansamantalang nilagdaan ng kontrata. Hindi man lang siya sumulyap sa mga nilalaman. Prince York, hindi ka ba magbabasa ng bisa sa mga nilalaman? Naguguluhan si Miley. Hindi ka ba nababahala na may gagawin kaming masama sa iyo?
Mahinahon na sumagot si Harvey York, 30% ng mga ari-arian ng Star Stable ay nagkakahalaga lamang ng $73 bilyong. Ito ay isang numero lamang para sa akin, at hindi ito dapat makaapekto sa akin ng sobra. Ngunit iba ito para sa iyo. Kung wala ang 30% na bahagi at ako ay sumusuporta sa iyo, ang iyong posisyon bilang kinatawan ng malayong silangan ay hindi mapapatibay. Iyon ang dahilan kung bakit mas umaasa ka kaysa sa tagumpay ng bagay na ito. Dapat mong basahin ito ng paulit-ulit bago ibigay ito sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa akin ay nangangahulugang sinira mo ang iyong sarili sa ibabaw. Mawawalan ako ng pera, ngunit kukuha ka ng iyong buhay mula sa iyo. Mali ba ako? Nagpakita si Harvey ng isang mapaglarong ekspresyon sa sandaling iyon. Ang mga mata ni May ay natakot at kumibot. Pagkatapos ay magalang siyang sumagot, panigurado, Prince York. Alam ko kung bakit ako ang iyong inalok sa posisyon na ito. Hindi kita bibiguin. Nang umalis si May, pagkatapos ay lumakad si Ray Hart mula sa tagiliran at sinabi ng may pag-iisip, hindi ka maaaring magtiwala sa mga mamamayan ng bansa Jay. Tingnan mo siya na lahat ay magalang at masunurin ngayon. Sasaktan ka niya sa likuran kapag nakuha niya ang kaunting pagkakataon. Kalmadong sumagot si Harvey, walang pag-aalala. Hindi siya gagawa ng anumang nakakatawa bago siya tumaas sa ranggo at maging karapat-dapat na may-ari ng Star Stable. Matalino siya. Alam niya na ang pagkakaroon ko ang garantiya niyang tumaas. Kung mamatay ako, siya ay walang hanggan na mapapahamak. Ang kanyang bagong posisyon ay dapat na nakakasakit sa maraming tao sa loob ng Star Stable, pagkatapos ng lahat. Sa madaling salita, siya ay isang ministro lamang na walang anumang suporta. Maaari lamang siyang lumakad sa isang malungkot na kalsada hanggang sa araw na siya ay namatay. Susunod, ang lahat ng mga uri ng balita mula sa Star Stable ay kumalat sa isang haba ng isang araw. Ang kinatawan ng Country H, si Peter Lee, ay may malubhang sakit. Ang direktang linya ng paglusong, si May Lee, ay hinirang bilang kinatawan ng malayong distrito ng Silangan. Siya rin ang mga ngasiwa sa lahat sa bansa H. Bukod doon, inihayag ng Star Stable na nakakuha ang Sky Corporation ng mga shares mula sa kanila. Ang dalawang kumpanya ay magtutulungan sa hinaharap. Ang halaga ng stock ng Sky Corporation ay nadagdagan ng isa pang 10% o higit pa pagkatapos kumalat ang balita. Mayroon lamang mga walang hanggang benepisyo sa mundo ng negosyo, hindi walang hanggang mga kaaway. At ang balita na ang Star Stable ay nagtatrabaho kasama ang Sky Corporation ay ang malaking balita sa stock market. At si Prince York ang pinakahinahangad na pangalan sa buong Southlight. Kasabay ng mga insidente na patuloy na nangyayari, tumatakbo si Harvey sa buong lugar upang hawakan ang lahat sa Sky Corporation. Sa sandaling ito, napagtanto ni Harvey kung gaano kahalaga si Yvonne Xavier. Si Yvonne ay karaniwang magiging isang humahawak sa karamihan ng mga bagay na iyon. Kahit na binabawasan ni Ray ang load, si Harvey pa rin ang gagawa ng mga pagpapasya para sa mga mahahalagang bagay. Walang paraan. Kailangan kong makuha ang batang babae na iyon, si Yvonne, upang magtrabaho sa lalong madaling panahon, o baka mamatay ako sa pagkapagod. Inimpake ni Harvey ang kanyang mga gamit habang walang tigil na pag-ungol, pagkatapos ay tumungo sa apartment ni Yvonne. Kahit na mayroon na silang kasunduan sa gabi bago, handa na si Harvey na kaladkarin si Yvonne upang magtrabaho at dadalhin niya rin siya sa Sky Corporation kung kailangan niya. Naisip na ni Harvey ang ilang dosenang mga sitwasyon upang kumilos para bumalik si Yvonne sa trabaho. Habang ang ibang mga tao ay nakikipaglaban upang ituloy ang isang makabuluhang iba pa, si Harvey ay nakikipaglaban para sa kanyang sekretarya. Screech. Sakto nang maglakad si Harvey palabas ng kanyang sasakyan sa parke ng kotse, ilang Benz Maybach na may mga plate na mula sa Walls Inc. ay biglang nagmaneho ng buong pagmamalaki. Ang isang Rolls-Royce pagkatapos ay humimok sa lalong madaling panahon, isang dosenang kalalakihan na may suot na itim na kasuotan pagkatapos ay lumakad palabas ng mga kotse at hinarang ang bawat solong landas ni Harvey. Kabanata 1570. Ang mga baywang ng kalalakihan ay nakaumbok. Tila mayroong ilang uri ng baril na nakatago,
ang mga malamig na paghinga ay lumabas sa kanilang mga bibig sa tuwing humihinga sila. Ang mga malamig na tingin ay ipinapakita sa kanilang mga mata. Nagpakita si Handel makalipas ang ilang sandali. Agad na lumitaw si Michelle at tumayo sa gilid. Si Harvey York ay natawa pagkatapos makita ang dalawang tao na naruroon. Akala ko mayroon na tayong kasunduan, Auntie. Ano ang kahulugan nito? Binigyan ni Michelle si Harvey ng malabong ngiti. Harvey York, hindi ko ibig sabihin na mas mahirap para sa iyo. Ito ay si Master Thompson na alam na ang kanyang babae ay ninakaw. Siya rin ang dominanteng tao. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng ilang mga lalaki upang makita kung paano magiging maayos ang kanyang karibal. Bystander lang ako, hindi mo ako masisisi sa ganito, tama. Isang malamig na pagpatay na hangarin ang nakapaligid sa lugar matapos na magsalita si Michelle. Mga kalalakihan mula sa pamilyang Thompson ng Walsing. Mahina nang ngumiti si Harvey habang nakatingin sa mga kalalakihan. Hindi masyado. Ang mga taong ito ay nagmula sa isang espesyal na samahan, mahinahon na sinabi ni Michelle. Mayroon kang ilang mga kakayahan, ngunit wala ka pa ring karapatan para sa pamilyang Thompson na talunin ang kanilang mga kalalakihan pagkatapos mo. Ang paggastos ng pera at pag-upa ng mga tao upang makitungo sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng maraming paggalang. Tumawa si Harvey. Dapat ba akong magpasalamat sa kay Master Thompson para dito? Tama na, hindi gusto ni Michelle ang mapagmataas na pag-uugali ni Harvey. Malamig siyang sumulyap kay Harvey at sumagot, Harvey, maliit kang bastard. Magiging tapat ako sa iyo, hiniling ko na sa isang tao na gumawa ng isang background check sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano ka mabubuhay, kahit gaano ka kaya ang sabihin mo na ikaw ay isang live-in-in-law, kung inilalagay namin ito ng blanco. Ang isang live-in na manugang ay maglakas loob na pilitin ang aking anak na babae na nasa tabi niya. Kumusta ka naman na walang kahihiyan? Sinundan ko lang kayo dito upang bigyan ka ng isang huling pagkakataon para sa kapakanan ng aking anak na babae. Kung nangangako kang hindi lalapit sa aking anak na babae sa hinaharap, magpapanggap ako na wala pang nangyari sa nakaraan. Hihilingin ko kay Master Thompson na itigil na rin ang paghabol sa iyo. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa iyo ng paggalang. Si Harvey ay natawa ng hindi nagbibigay ng sagot. Kaya, sinasabi mo sa akin na nagpadala ka ng isang tao upang siyasatin ang aking background. E ano ngayon? Malamig na nagtanong si Michelle. Sa makatuwid, dapat mong malaman kung paano ko ginagawa ang mga bagay. Malambot at mahinahon ang tono ni Harvey. Sa palagay mo ba ay maaaring mapa-address mo ako sa iyong mga salita? Bukod, naiintindihan ko ang nangyari sa pamilyang Smith. Sa pagtatapos ng araw, ito ay isang organisasyon ng assassin lamang. Nakakatakot ba talaga sila? At pagkatapos ay nagpasya kang ibenta ang iyong sariling anak na babae at magdulot ng labis na kaguluhan habang ikaw ay nasa. Maaaring ang tono ni Harvey na gamulo kay Michelle. Malamig siyang sumagot, Harvey York, sinabi ko sa iyo na wala kang karanasan sa labas ng mundo mula kaninang umaga, ngunit hindi ka pa rin gaanong kawalang saysay. Organisasyon ng assassin, madali para sa iyo na sabihin. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito? 20 taon na ang nakalilipas, ang pamilya ay halos napawi dahil sa samahang assassin na ito. At ngayon, ang natitirang pinuno ng samahan na naghihintay sa loob ng 20 buong taon ay bumalik para sa paghihiganti. Sobrang nakakatakot ito. Ang mga pinuno ng pamilyang Smith na mas mataas mula sa sangay ng Golden Sands ay nawala lahat sa loob ng isang araw. Sa ikalawang araw, ang kanilang mga ulo ay inilagay ng maayos sa pasukan ng compound ng pamilya. Si Michelle ay nanginginig ng walang katapusan sa puntong ito. Nagkaroon ng hindi masabi na takot na nagmula sa kanyang puso. Ang pamilya ay gumugol ng malaking halaga ng pera para lamang umarkila ng ilang mga organisasyon ng assassin na nagmula sa loob at labas ng bansa upang makitungo sa kanila. At pagkatapos ay nangyari, pumayag sila, pagkatapos silang lahat ay namatay sa kanilang mga pagtatago. Ang kanilang mga ulo ay ipinadala din mismo sa aming pintuan pagkatapos. 3 buong organisasyon ng assassin.
Kung ang mga mapanganib na kalaban ay aangkin ang kanilang paghihiganti sa Mordor, ang buong pamilya ay mamamatay sa loob ng kalahating buwan kung wala kaming sapat na suporta.